May mga nagpapa-review about sa mga app na cloud mining. Titignan natin kung itong mga cloud mining application ba ay legit or scam. Para maintindihan natin ang mga cloud mining application na sinasabi nila, dapat nating malaman kung ano ba ang cloud mining. Okay, ang cloud mining ay proof of work. Kailangan mong magrenta ng rig o hardware sa isang cloud mining company na may legit na data center or farm para makapagmina ka. Tapos, ang mamimina ng hardware na nirentahan mo ay may split sa'yo at dun sa company na kung saan ka nagrenta minus yung maintenance fee. Siyempre, computer yan kaya may maintenance fee. So, pag-usapan muna natin ano ba ang data center or farm. Isang physical facility sa isang lugar na kung saan dito nakalagay ang mga naglalakihang hardware o computers. Dito nakalagay yung nirentahan mong rig o hardware. Ngayon, ang daming nagsilabasan na cloud mining application at sinisigurado ko 99% dyan ay scam. Okay. Meron lang yung 1%, ayun yung mga legit na kung saan tinatawag natin na nag-offer ng cloud mining. Okay, klaro natin. Baka may nagsasabi na naman dyan na naka-withdraw nga ako. Kaya legit siya yung application na nandito sa phone ko. Hindi po yan basihan kung naka-withdraw ka ng $5, $10 dyan sa cloud mining app na meron ka ay legit na. Okay? Siyempre, kailangan nilang mag-process ng payout o mag-send ng reward kasi para hindi sila malata. Pero, tatagal ba mga yan? Yan yung titignan natin. Darating ang araw mawawala mga yan kasi nga karamihan ng mga application na cloud mining ay walang farm talaga or data center. Kaya nga may tinanggal si Google ng mga cloud mining application kasi scam sila. So ngayon, check natin kung ano yung 8 na cloud mining application na tinanggal ni Google. So, ito yung ibalita about Google Play Store removes 8 fake cryptocurrency mining application for tricking users. So, ngayon, sabi dito, posting a cryptocurrency cloud mining application allowing users to earn cryptocurrency by investing in a cloud mining operation. However, the app, according to Trend Micro, were tracking users into watching ads, paying an average monthly fee of $15 for subscription. Okay, so ano yung mga app na yun? Yung Bitcoin miner, kung meron sa inyo yan, cloud mining siya. Ano pa? Itong Cryptoholic, Bitcoin cloud mining din siya. Itong Ethereum ETH, pool mining cloud. Itong Bitfunds, crypto cloud mining, daily Bitcoin reward. O daily Bitcoin rewards, cloud-based mining system. Tapos Bitcoin, BTC, pool mining, cloud wallet. Saka itong NBTC miner and Bitcoin 2021. So, kung meron kayo niyan, hindi na siya available sa Play Store. Kasi nga, niremove na ni Google. Marami pang mga scam na application na kung saan nagki-claim sila na nag-offer sila ng cloud mining. So, titignan natin. For example, itong MineBit Pro. Kasi nakita ko dun sa YouTube, pag check mo, nagpapakita ang mga to paano mag-earn ng free cryptocurrencies. Tapos, eto yung nagsisilabasan. So, huwag tayong magbase dahil naka-withdraw ka. Legit na. Hindi yun ang paraan. Kaya nga, pag tignan mo dito, wala man lang silang parang website information about dito sa ginagawa nila. Kasi, importante yun. Cloud mining ang in-offer mo sa mga potential customers mo, diba? So, pag i-click mo Google Play, hindi na siya nagpapakita. Same lang din sa iba. We're sorry, the requested URL was not found on the server. Tinanggal talaga ni Google yung mga app na yun. Madali lang naman malaman kung ang isang company or isang application ay nag-offer ba talaga ng legit na cloud mining. Una, pag sinabi nila na free cloud mining application, ay scam na yun. Bakit naman? Alam natin na ang cloud mining ay proof of work. Kailangan ng computer, kailangan ng rig, hardware para makapag-mina ka. Ngayon, pag merong app na ganun na nagbibigay ng free, sino naman ang taong magpagamit dun sa rig niya para mag-mine ng Bitcoin or Ethereum tapos ibinibigay siya for free? Wala, di ba? Tandaan nyo, cloud mining ay proof of work. Nagrenta ka lang dahil wala kang gamit, wala kang rig, ayaw mong bumili, ayaw mong mag-maintain, pero may pera ka, pwede kang mag-invest sa kanila na parang, oops, rentahan ko nga itong rig na to, ito yung hash power ang gusto ko, rentahan ko to. Tapos, magmamine siya para sa'yo. Pero, ang yung profit ay dapat split kayo dun sa company. Depende kung anong usapan nyo. Kasi may contract. So, pag sinabing free, wala na yan. Kahit sinabing may 10 days
free trial. Ibig sabihin, pag open mo, pag create mo ng account, nagmamine ka na dun sa phone mo. Wala pa kang contract na nangyari. Nagmamine ka na. Sino yung nagra-run ng hardware kung legit yung minamine mo dyan sa phone mo? Diba? So, ibahin natin to sa mga ibang cryptocurrency. Ang pinag-usapan natin is proof of work kasi nga cloud mining tayo para maintindihan natin, okay? Proof of work, kailangan ng hardware para makakuha ka or makamina ka ng Bitcoin, Ethereum, kung ano pang cryptocurrency na offer ng isang company na nag-offer ng cloud mining. So, kung meron kang application na cloud mining tapos free, maniwala ka sa akin, scam yan. Delete mo na yan. Pangalawa, kung nag-offer sila ng referral program, medyo alanganin din yun. Bakit ka mag-offer ng referral program? Magkano ibibigay sa'yo? Once na may na-refer ka, 20%, 30%, 15%? Saan nila kukunin yun? Isa pa, pag mag-refer ka, madaming ni-refer mo, dadami yung hash rate mo or yung mamamine mo. Ano yun? Yung mga ni-refer mo, sila yung hash power mo. Walang ganun sa cloud mining. Kung may nagsabing mag-refer ka ng marami, Brad, pag mag-refer ka ng marami, meron kang makukuha 20%, 30% sa ni-refer mo. Malabo na yun, malabo, okay? Bakit? Kasi, saan nila kukunin yun? So, ibig sabihin may nakahandang hardware na nagmamine para dun sa mga referral. Diba? Napaka-imposibleng i-connect yung mga ganun sa cloud mining. Kaya pag may nag-chat sa'yo na cloud mining agent tapos sabihin, kikita ka kahit wala kang investment, scam yan. Ang pinag-usapan natin dito is cloud mining. Proof of work. Ngayon, ano pang titignan mo na malalaman mo ang isang company ay legit or scam sa isang cloud mining company? Kung totoong may data center sila or farm. Ibig sabihin, saan sila located? Sa China ba? Sa Iceland ba? Sa US ba? Dapat meron silang address at meron silang proof videos or pictures na may proof sila na meron silang machine na ipapakita na nagraran. At saka yung team. Siyempre, kailangan ng team dyan. Sino yung team na nagmamanage dun sa mga hardware na yun? Kung wala silang mapakita, basta sabihin lang nila dun sa website o dun sa application na basta team of expert ay alanganin yan. Huwag kang maniwala dyan, may scam ka lang. Siyempre, pinag-usapan natin itong mga possible na paraan para ma-check mo kung scam ba or legit ang isang application na cloud mining. Ngayon, titingin naman natin, ano ba ang example ng legit na cloud mining? Ito ay based lang sa aking research, okay? Or dito, parang gumawa ko ng account ko, hindi. Ayaw ko din ng cloud mining. Pero, isa sa mga legit na cloud mining company ay yung Genesis Mining. Ano ba Genesis Mining? Hi everyone, it's Phil representing Genesis Mining as Head of Operations. We're here in Sweden today and want to show you a bit of our new farm and of the new hardware we have deployed here. The challenges that have come to Genesis Mining because of this are mostly just economics of scale related. It's been difficult to keep up with the pace that people were expecting us to grow at and to protect our customers' interests we had to stop the sales to be able to just build out more on the back end side of things, and that's really what we've been focusing on in the last months. We've always been a global player in the mining market, and as a hash power provider we've always been number one, and it's been a challenge to keep that position. There's many newcomers coming up, there's many people trying to get into the market, and we've been able to keep our position in the market by constantly innovating and constantly working on improvements on all different parts of our operation. So ang Genesis Mining nag-start sila noong 2013 andito na sila. Pero ang titignan natin dito, profitable ba siya kung sasali ka sa kanila or magti-take ka dun sa contract na meron sila? Yan ang i-check natin, profitable pa ba ang tinatawag nating cloud mining sa panahon na to. I-check na natin kung profitable ba sila ngayon. Okay. Sorry, we're currently sold out. Yun ang tunay. Sinasabi nila na sold out sila, hindi lang sila tanggap ng pera. O pag Bitcoin mining, wala na kasi sold out sila. Meron lang sila Ethereum mining, pero hindi ka pwedeng kuha ng contract or ito yung offer nila kasi, 'di ba? Itong small, medium, large sa custom plan. Kasi nga out of stock na sila. Dito parang alam mo nang legit bakit? Ayaw nilang tumanggap ng pera. Ibig sabihin, lahat na yung mining rig nila o yung computers nila ay may nag-rent na. Kaya out of stock ang sabi dito. I-try natin tong i-check kung sakali ito small lang kukunin natin. So ang small nila, ang hash power is 12.50. Tapos, sabihin na natin 500 for 24 months or 2 years. So, Ethereum ang mamay natin dito. Ito lang kasi yung available. So, 499 or 500 sabihin na lang natin. So, meron tayong calculator dito. Sabi pa dito, zero maintenance fee. So, check natin siya. So, ang kinuha natin yung small, tapos yung hash power niya is 12.50. So, ngayon, syempre, ilagay na lang natin 1, tapos itong cost
per kilowatt hour is 0.18. Nilagay ko kasi ito sa Pilipinas to pero ang maintenance fee kasi dun is 0. Basta lagyan na lang natin. Tapos, i-add na lang natin dito. Ang hash power natin is 12.50. Ang power cost natin sa isang year is $1.58. So, ang gagawin natin dito, since nakagasto tayo ng 500, kasi 499 So, ito, profit per year, pag 12.50 ang hash rate is 323.65. Tapos, yung power cost is 1.58. Zero maintenance, sabi nila. So, 2 year yun na gagamitin mo yung hardware nila. So, ito is plus 1.58 plus 1 equals ito ang lalabas 326.81 sa isang year. Ngayon times 2 kasi 2 years yun, di ba? Equals 653.62 ang makukuha mo. Yan yung estimate lang Ngayon minus siyempre, 500 yung pagrenta natin. So, ang lalabas na parang profit mo sa 2 years ay 153.62 USD. For 2 years, So, parang nag-invest ka ng parang 500. Tapos, ang profit mo for 2 years is 153.62. Parang estimate lang to. Tandaan natin, pag sumali ka dito, dapat mong malaman kung ano lang yung nakokontrol ng isang mining company. So, nakokontrol nila yung facilities kasi sa kanila yung hardware Pero, ang di nila makontrol dito na dapat yung maintindihan is yung price ng coin tapos yung hash rate or yung mining difficulty. Ano ibig sabihin nun? For example, sa isang bundok, di ba, maraming ginto doon. Tapos dalawa lang ang minero. Nagmamine sila, madali lang makakuha ng ginto kasi dalawa lang sila Hindi mga sila nag-aaway. Sige, mina lang tayo mina. Mabilis lang sila makakuha ng ginto. Pero pag dumadami ang nagmimina sa ginto, parang may 10 na idagdag, may 30 na idagdag, mas mahirap ng magmina. Depende pa kung may mas malakas. Anong ibig sabihin? Yung parang sa'yo, ikaw yung nagsimula pero ang gamit mo yung kutsara. Tapos yung mga nagsidatingan, yung mga bagong minero, ang gamit nila pala, wala. Kawawa ka. Ang mas maraming mamimina, yung mas malakas. Ganun din sa computer. Kaya mas napaprioritize, mas nakakasolve ng transaction yung mas malalakas. So, yun ang dapat nating maintindihan. Yung pag-compute natin ay hindi laging ganun for 2 years. Minsan bababa, minsan tataas. Kasi ang crypto, napaka-volatile niya. Pero yun yung estimate natin for 2 years. Pag sumali ka sa mga cloud mining company, ganun ang parang estimate na makukuha mo. Pag sa Ethereum, depende yan kung mas malaki ang kukunin mo. Pag mas malaki ang ininvest mo, mas malaki ang babalik sa'yo. Pero nakadepende pa rin siya kung ano yung takbo ng market, kung ano yung difficulty ng pagmamine. Okay. So, yun lang guys, ang cloud mining. At kung agree kayo sa sinabi ko, thumbs up naman dyan. Kung hindi kayo agree sa pinagsasabi ko, okay lang yan. I-comment nyo lang sa baba kung anong question nyo, bakit di kayo agree para magkaroon tayo ng maayos na discussion. At sasagutin ko kung alam ko yung mga tinatanong nyo. Kung hindi ko alam, pasensya na. Basta pasalamat na lang ako sa inyo. At kung gusto mo yung mga ganitong content, meron akong video about cryptocurrencies, NFT, play to earn. I-search mo lang dito sa channel ko. At kung bago ka lang dito, ako si Torogi at nag-upload ako twice a week ng video. At kung gusto mong ma-notify kita, then mag-subscribe ka na para updated ka every time mag-upload ako ng bagong video. Pero kailangan mong i-click ang notification bell para agad-agad ma-notify kita. So, salamat sa panunod. See you on my next video. Bye!